Baog ka na nga, pinapaniwala mo pang sarili mong may anak ka. Nakapulot lang naman kayo. Tapos inangkin niyo pa. Nakakahiya kayo. Sigaw ng kapitbahay ng mag-asawang mambubukid habang tinitingnan ng sanggol na inaalagaan nila. Baka anak ng pulubi yan o iniwan ng magnanakaw na magulang. Dagdag pa ng kapitbahay. Tahimik lamang si Martha habang pinapalitan ng lampe ng bata. Ramdam ang kirot sa bawat salita. Ngunit isang umaga, sa gitna ng palayan, rumagasa ang convoy ng 4 na limousine. May helicopter pa sa ere. Bumaba ang ilang bodyguards at isang matandang babae na nanginginig sa emosyon. Sila bang nag-alaga kayang master? Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng San Luis, namumuhay ang mag-asawang Isko at Norma. Mga simpleng taong bukid na kahit anong hirap ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Araw-araw nilang nilalakad ang pilapil para magtanim ng palay, mag-ani ng gulay at mag-alaga ng kaunting alagang hayop sa kanilang bakuran. Wala silang luho, ngunit sagana sila sa pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihan, may matagal na sugat sa kanilang puso. Hindi sila magkaanak. Tuwing pista, laging may mga kapitbahay na pasaring ang tanong. Kamusta na, Isko? Kailan niyo ba susundan ang alaga niyong manok? Norma, baka naman dapat humingi na kayo ng dasal kay Albulario Manggusting. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na palihim silang tinutukso at tinatawag na mag-asawang isinumpa. Na di umano'y isinara ng langit ang sinapupunan ni Norma bilang parusa sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kahit wala namang katotohanan nito, masakit pa rin tanggapin. Lalo na kapag ang mga bata sa baryo naglalaro at nagtatakbuhan sa labas ng kanilang bahay. Isang bagay na matagal na nilang pinapangarap maranasan sa sarili nilang anak. Gabi-gabi habang nagpapahinga sa papag at tinatanglawan lang ng gasera, palihim na humahawak sa kamay si Norma at Isko. Kung hindi tayo bibiyayaan ng sarili nating anak, Isko. Mahina at nangingilid ang luha ni Norma. Kahit hindi natin kadugo, basta may tatawag lang tayong anak, sapat na. Oo, Nay. Kahit hindi galing sa atin, basta mahal natin, basta anak natin. Sagot ni Isko at pinisilang kamay ng asawa. At doon sa ilalim ng bituin, walang ibang hangad ang mag-asawa kung hindi ang isang anak. Hindi para punan ng kakulangan kundi para ibuhos ang pagmamahal na ilang taon nang iniipon sa puso nila. Isang umaga habang nag-aalaga ng tanim sa palayan, pinuna ni Norma ang tanawin. Sa kabila ng init, maririnig mo ang huni ng ibon, ang salpukan ng tubig sa pilapil at ang katahimikan ng lugar. Dito sila namumuhay. Dito nila tinanggap na marahil hindi para sa kanila ang pagiging magulang. Ngunit hindi nila alam, ilang araw na lang ay magbabago ang lahat. Mainit ang sikat ng araw nang muling bumaba si Norma sa palayan. Bitbit ang kanyang buslo, nagsimula na siyang mag-ani ng mga hinog na palay habang umaawit ng banayad sa sarili. Mula sa mga kabilang panig ng bukid ay tanaw niya naman si Isko. Abala naman ito sa pagsasaayos ng mga kalabaw at pag-aararo sa kabilang bahagi. Habang patuloy sa kanyang gawain, napansin ni Norma ang kakaibang tunog. Mahina, paimpit, parang umiiyak na kuting. Napaangat ang kanyang noo, sumilip sa paligid. May naiwang hayop ba? Sa bawat hakbang niya patungo sa pinanggagalingan ng iyak, lalong lumalakas ito. Hanggang sa marating niya ang makapal na damuhan malapit sa punong mangga. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga dahon ng talahib. At doon, halos mapatigil ang kanyang paghinga. Isang sanggol. Isang batang lalaki na maputla ang balat. Nanginginig at nakabalot sa mamahaling kumot na tila galing sa isang mayamang pamilya. May mabangong amoy pa ito. Hindi parang iniwan ng maralita, kundi parang plinanong itago. Ay, Diyos ko! Halos pabulong na wika ni Norma. Agad na lumuhod at binuhat ang sanggol. Nanginginig ito sa lamig.
Tuyong-tuyo ang mga labi at napakahina ng iyak. Anak, sinong nag-iwan sa'yo rito? Bulong niya habang yakap-yakap ang munting katawan. Walang iniwang kahit anong sulat. Walang bakas ng ibang tao sa paligid. Tiningnan niya ang paligid, walang yapak. Walang kahit anong pahiwatig kung sino ang may gawa ng pag-iwan sa bata. Agad siyang tumakbo pabalik sa palayan, bitbit ang sanggol. Isko! Isko! Sigaw niya habang halos mapatid sa mga pilapil. Nang marinig ni Isko ang boses ng asawa, agad itong tumakbo. Anong nang... Norma? Sanggol yan? Doon ko nakita sa damuhan, Isko. Iniwan lang. Tingnan mo ang kumot. Hindi ito galing sa mahirap. Baka anak ng mayaman o baka tinangkang itago. Hindi na nagtanong si Isko. Agad siyang nagbuhat ng mga gamit at sama-samang umuwi ang mag-asawa sa kanilang bahay na pawid. Sa loob ng bahay, inihanda ni Norma ang mainit na tubig. Pinunasan ng malinis na lampe ng katawan ng sanggol at pinadede ito ng gatas na nakuha nila mula sa kapitbahay na may bagong panganak na baka. Tahimik lamang si Isko habang pinagmamasdan ang kaniyang asawa. Alam mong bawal basta-bastang mag-uwi ng sanggol, diba? Ani Isko sa mababang boses. Alam ko, sagot ni Norma habang pinapalitan ng lampin. Pero paano kung hindi natin gawin? Paano kung mamatay siya sa gutom? Sa lamig? Isko, ang tagal nating nagdasal ng anak. Hindi ba't minsan dumarating ang milagro sa paraang hindi natin inaasahan? Hindi naman nakasagot si Isko. Sa halip, umupo siya sa tabi ni Norma. Pinunasan ng luha sa pisngi ng kanyang asawa at hinawakan ng maliit na kamay ng sanggol. Kung ito ang sagot sa dasal natin, aalagaan natin siya. Kahit ano pang pinanggalingan niya. Salamat, Isko. Mahina pero punong-puno ng emosyon ang tinig ni Norma. Gabi-gabi mula noon, magkasama nilang pinatulog ang bata. Tuwang-tuwa si Norma sa bawat unang ngiti, sa munting pag-iyak, at sa mainit na hawak ng batang para bang sinasabing, salamat. Ilang araw ang lumipas, dumaan ang midwife sa baryo. Pinatingnan nila ang bata. Malusog ito, ngunit pinayuhan sila. Nabantayang mabuti dahil mukhang nanghihina ito. Isang linggo pa lamang lumilipas, tila nagkaroon na ng kulay ang mundo ni na Isko at Norma. Parang biglang nagkaroon ng saysay ang bawat araw nila. Sa bawat halakak ng bata, sa bawat gabing nagpupuyat sila para lang patulugin ito, nararamdaman nila na buo na ang kanilang pamilya. Hindi nila alam ang tunay na pinagmula ng sanggol. Hindi rin nila alam na ang simpleng desisyon nilang kupkupin ito ay magiging mitsa ng pagbabago ng lahat. Dahil ang sanggol na nakabalot sa mamahaling kumot ay may dalang kwento na sa ngayon ay natutulog pa sa katahimikan. Mula sa unang gabi na inuwi nila ang sanggol, hindi na bumitiw si Norma at Isko sa kanilang desisyong alagaan ito. Wala silang papel, wala silang pahintulot mula sa gobyerno, pero ang tibok ng puso nila ay sapat na dahilan para ituring ang sanggol bilang kanilang sariling anak. Anong pangalan niya? Tanong ni Isko habang pinapainom ng gatas mula sa bote ang sanggol. Napaisip si Norma. Gusto ko sana ng pangalan na may kahulugan. Yung parang bagong simula. Nico, Isko. Nico ang itawag natin sa kanya. Bagay, parang liwanag sa gitna ng dilim. Tumango naman si Isko. Pinisil ang kamay ni Norma habang nakatingin sa mahimbing na tulog ng bata. Sa mga sumunod na linggo, pinuno ng sigla at tawa ni Nico ang kanilang bahay. Nanuto siyang gumapang, natutong umupo, hanggang sa mga unang hakbang niya ay kinatawa ng buong baryo. O nang iilang mababait sa kanila. Dahil sa kabila ng kaligayahang nadarama ni na Norma, hindi nawala ang mga mapanlait na bulong sa paligid. Baog nga nakapulot lang ng bata, inaangkin pa. Ano kaya yan? Anak ng kabit? O anak ng magnanakaw? Mamaya kunin niya ng mga pulis, damay pa sila. Ginagawa nilang laruan yung bata, kung kanino pa pala galing yan?
Naririnig naman nila ito. Pinili na mag-asawa na magpakumbaba. Pinagtuunan na lamang nila ng pansin ang pagpapalaki kay Nico. Hindi nila kailanman pinalitan ang kanilang kwento na natagpuan nila ang bata at ginusto nilang mahalin ito bilang sariling anak. Para sa kanila hindi mahalaga kung kanino siya galing. Ang mahalaga, narito siya ngayon at sila ang magulang niya. Ngunit dumating ang isang gabi. Isang buwan matapos silang kupkupin si Nico na gumuho ang katahimikan ng kanilang mundo. Habang natutulog si Nico, bigla itong ginising ng matinding pag-ubo. Namutla ito at hindi na halos makahinga. Agad siyang binuhat ni Norma at itinakbo sa health center ng baryo. May butas po sa puso ng bata, wika ng nurse pagkatapos ng paunang check-up. Kailangan siyang madala sa bayan para sa mas kumpletong pagsusuri. Kung hindi, delikado. Parang pinagsakan ng langit at lupa si Isko at Norma. Hindi lang basta karamdaman, kundi isang seryosong kondisyon ang kailangang harapin ng kanilang anak. Nangalap agad sila ng impormasyon sa ospital sa bayan. Ang gasto sa operasyon ay higit pa sa kinikita nila sa isang taon. Mahigit 300,000 piso. Paano natin to kakayanin? Tanong ni Norma habang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang kamay ng anak na mahina at laging pagod. Magbebenta ako ng baka. Mag-aangkat ako ng gulay kahit pa sa kabilang baryo. Gagawin ko ang lahat, Norma. Hindi ko hahayaang mawala sa atin si Nico. Determinado si Isko. Kahit nabaka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pero kahit anong kayod ang gawin ni Isko, hindi sapat ang kanilang kita. Kaya't lumapit sila sa mga kilalang mayayaman sa baryo para humingi ng tulong. Subalit sa halip na tulong, panalait ang sumalubong sa kanila. Di ba napulot lang ninyo ang batang yan? Ang lakas naman ng loob ninyong manghingi ng tulong. Baka pinagkakakitaan nyo pa yan. Hindi kayo tunay na magulang. Bakit nyo inako ang problema ng iba? Napaiyak si Norma sa bawat tinatanggihang pintuan. Sa bawat panalait, tila lumalalim ang sugat ng kanilang pagkatao. Ngunit hindi sila tumigil. Kumatok sila sa simbahan, sa mga NGO, at maging sa isang lokal na radyo. Hanggang sa isang araw, isang hindi kilalang donor ang nagpaabot ng tulong pinansyal para sa paunang bayad sa ospital. Muling sumigla si Nico. Naipasok siya sa ospital sa bayan. Naoperahan at sa awa ng Diyos ay naging matagumpay ang lahat. Hindi agad siya gumaling. Pero lumakas na ang kanyang baga at unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pag-asa si Norma habang pinupunasan ng pawis ng anak sa ospital. Hindi ko alam kung sinong tumulong sa atin. Pero kahit sino ka man, salamat. Mahina niyang bulong. Sa gitna ng sakit, hirap at panlalait ng iba, pinili pa rin na mag-asawang magmahal. Ang desisyon na lang kupkupin si Nico, isang batang walang pangalan, walang kasaysayan, ang naging simula ng isang kwentong magbabago hindi lamang ng kanilang buhay, kundi ng buong bayan. Hindi pa nila alam, pero ang batang yon ay hindi basta sanggol na napulot sa bukid. Siya ang susi sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa yaman, galit at kasalanan. Makalipas ang operasyon at mga buwan ng gamutan, tuluyan ang gumaling si Nico. Muling bumalik ang kulay sa kanyang pisngi at ang dating batang palaging inaantok at pagod ay naging masigla, maliksi at malambing. Sa payak na tahanan ni Isko at Norma, muli ring nabuhay ang mga ngiti at tawa. Lumipas ang mga taon, bawat birthday ni Nico ay may simpleng spaghetti, 2 balon ng ice candy, at kantahan sa gitna ng maliit na bakuran. Wala man silang mga mamahaling regalo, puno naman ng pagmamahal ng bawat pagdiriwang. Anak, tuwing umaga bago ka pumasok sa eskwela, huwag mong kakalimutang magdasal, ha? Paalala ni Norma habang isinasabit ang backpack ni Nico. Opo, Nay. Masiglang tugon naman ng bata. Laking tuwa ni Isko na tuwing uuwi siya galing bukid, sumasalubong sa kanya si Nico para magbano at sabihin, "Salamat po, tatay. Nagluto si nanay ng paborito ninyo."
Sa kabila ng kahirapan, naranasan ni Nico ang tunay na pagmamahal. Tinuruan siya ni Isko at Norma ng tamang asal ng pagpapakumbaba at ng pagiging masipag sa pag-aaral at sa buhay. Likas na matalino si Nico. Lagi siyang kabilang sa top 3 ng klase at kilala sa pagiging magalang sa mga guro. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay. Sa eskwela at sa baryo, may mga taong pilit siyang binababa. Mga tsismosa, mga batang naiimpluwensyahan ng matanda. Kapag wala ng kanyang mga magulang, madalas siyang kutsain. "Oy, Nico! Alam mo ba? Puto ka lang sa kawayan? Baka anak ka nga na magnanakaw. Pinulot ka lang daw eh. Hindi ka tunay na anak ni Isko at Norma. Ginamit ka lang nila para umarte na may pamilya." Minsan, sa sobrang sakit ng salita, tahimik na umuwi si Nico at dumiretso sa kwarto. Nakaupo lang sa gilid ng kama, pinipilit ngumiti kay nanay at tatay, pero baka sa kanyang mga mata, ang lungkot. "Anak, may problema ba sa eskwela?" Tanong ni Norma minsan habang nilalagyan ng haplas ang likod niya. "Wala po, masaya naman po ako, pagod lang po ako siguro." Ngunit alam ni Norma na may mas malalim pang dahilan. Nang tanungin niya si Isko, minabuti ng lalaki na wag na lang pakialaman ang sinasabi ng iba. Wala tayong dapat patunayan sa kanila. Ang importante, alam nating mahal natin si Nico. At yun lang ang may halaga. Ngunit kahit pa anong paliwanag, hindi maiwasang maapektuhan ng batang si Nico. Isang gabi habang umuulan, pumasok siya sa silid ng kanyang mga magulang. "Nanay, tatay, totoo po ba? Hindi po talaga ako tunay ninyong anak?" Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Bagaman masakit, alam nilang kailangan harapin ang tanong na iyon. Hinila ni Norma si Nico palapit at niyakap. "Anak, totoo hindi ka namin isinilang. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ka namin minahal bilang tunay naming anak. Mas pinili ka namin. At walang kahit na sino man ang makakapalit sa'yo sa puso namin. Pinulot ka namin, pero pinili ka rin namin na mahalin. Itaguyod at arugain habang buhay." Dagdag ni Isko habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Pero bakit po ako iniwan?" Mahina pero puno ng kirot ang tanong ni Nico. "Hindi namin alam, anak. Pero ang alam lang namin, nung araw na natagpuan ka namin, simula noon, nabuo ang buhay namin." Niyakap ni Nico ang kanyang mga magulang. Humahagulhol sa gitna ng ulan at tumutulo sa pawid. Doon niya muling nadama ang init ng tahanan. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa tunay na pag-ibig. Kinabukasan, mas matatag na siyang pumasok sa eskwela. Hindi na siya nagpaapekto sa mga biro at panlalait. Alam niya na may mga taong hindi man tumanggap sa kanya, pero sapat na ang 2 taong buong buo ang pagmamahal sa kanya para ipagpatuloy ang kaniyang pangarap. Habang si Isko ay muling nasa bukid at si Norma ay nagluluto ng nilagang kamote sa kalan, pareho nilang tinanaw si Nico sa labas. Tumatakbo habang may hawak na lumang notebook. Masigla at puno ng pag-asa. "Isko," wika ni Norma. "Hindi ko akalaing ang dasal natin noon ay magbubunga ng ganito." "Oo, Norma. Hindi natin kadugo si Nico pero para siyang dugo at laman na rin natin. At kahit anong mangyari, siya ang anak natin. At wala nang makakabago niyan." Ngunit habang masaya silang nagmamasid, sa kabilang dako ng probinsya, isang matandang babae ang muling naglabas ng lumang litrato ng sanggol. May bakas ng luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa larawan. 10 taon na. Sana ay buhay ka pa, aking apo." Sa isang maringal na bahay sa gitna ng kabisera ng lalawigan, lumang larawan ng isang sanggol ang muling binuksan sa antigong kahon ni Doña Remedios Madrigal. 10 taon na mula nang mawala ang batang yon. Ang anak ng kanyang nag-iisang anak na si Bianca na yumao sa isang aksidente. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Para sa iyo, inay, ang iyong apo.
Si Miguel Angelo. Napatitig si Doña Remedios sa litratong iyon. Hinahaplos ang larawang tila isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Patawad anak, kung hindi ko kayo itinakwil noon. Sana, buo pa tayo. Samantala, sa baryong tahimik at malayo sa kaguluhan ng syudad, may kakaibang pagbisita ang yumanig sa araw na mag-asawang Norma at Isko. Habang nagkagapas ng palay si Isko, isang itim na SUV ang dumating sa tapat ng kanilang barong-barong. Mabilis na bumaba ang isang lalaking nakasuot ng barong. May hawak na leather folder at seryoso ang itsura. Magandang araw po, ako po si Attorney Ronaldo Mendez, abogado po ng pamilyang Madrigal. Pakilala ng lalaki. Napatingin si Norma. Agad na lumapit habang hawak-hawak ang palanggana ng hugasan. Pamilya Madrigal? Tanong niya na halatang gulat. Opo, kami po humihingi ng paumanhin sa abala. Pero may mahalaga lang po sana kaming hinahanap. Ito po ang larawan ng sanggol na nawawala 10 taon nang nakakalipas. Sabay bukas ni Atty. Mendez ng folder. Dahan-dahang tinanggap ni Norma ang larawan. Namutla siya. Hindi siya makapagsalita. Hawak niya ang lumang litrato ng sanggol. Maputi, bilugan ng pisngi at suot ang parehong mamahaling kumot na suot ng sanggol nung araw na nakita niya sa damuhan. Eksaktong-eksakto. Si Nico, bulong niya. Pangalan po ng bata ngayon? Tanong ni Atty. Mendez. Nagkatinginan si Norma at Isko. Hindi agad nakasagot si Isko. Napalunok siya. Parang nabingi sa mga salitang yon. 10 taon na po namin siyang inaalagaan. Hindi po namin alam na. Hindi na natuloy ni Norma ang sasabihin. Ang damdamin ng pagiging magulang ay biglang nabalot ng kaba. Ang sanggol pong ito ay anak ni Bianca Madrigal, ang nag-iisang anak ni Doña Remedios. Nawawala siya mula nung mamatay si Bianca sa isang aksidente sa barko. 10 taon na rin po namin hinahanap. Ngayon lang po may nakapagbigay ng tip na baka sa inyong lugar na punta ang bata. Tip? Kanino galing? Tanong ni Isko na tila naninigas ang boses. Hindi ko po maaaring sabihin ang pangalan pero isang residente rin dito. May nagsabing may batang lalaki raw dito na napulot noon. At base sa litrato at salaysay, mataas ang posibilidad na ito nga ang nawawala naming bata. Pero hindi niyo po siya pwedeng basta kunin. Nanginginig ang boses ni Norma. Anak na namin siya. Hindi man sa dugo pero sa puso't pagkatao siya ang buhay namin. Naging tahimik ang paligid. Tiningnan ni Atty. Mendez ang mag-asawa na may halong respeto at lungkot. Naiintindihan po namin ang inyong pinanggalingan at wala po kaming layuning agawan kayo ng karapatan. Pero bilang pamilya, nais lang po naming makilala at makita ang bata at maibalik ang koneksyon na nawala. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Nico naman ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa ng kanyang libro. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang katahimikang kinagisnan niya ay mabubulabog ng isang katotohanang magpapabago sa lahat. Kinagabihan, hindi mapakali sina Isko at Norma. Nay, Tay, sino po yung dumating kanina? Tanong ni Nico habang kumakain ng hapunan. Napatingin si Isko kay Norma. Saglit silang nagkaintindihan sa tingin. May naghahanap daw, anak. Mahinang sagot ni Norma. Sabi nila kamukha mo raw yung batang nawawala sa kanila. Baka raw ikaw yan. Sagot naman ni Isko. Natigilan si Nico. Ako po? Pero paano? Hindi ba't pinulot niyo lang po ako sa damuhan? Oo anak. Pero ang totoo hindi namin alam kung saan ka galing. Wala kami hinanap nun. Dahil mas pinili namin na mahalin ka kung sino ka. Hindi ka namin itinuring na hindi amin. Tahimik si Nico. Ramdam sa kanyang mga mata ang magkahalong takot at pagtataka. Kapag po ba totoo ang sinasabi nila, iiwan niyo na po ba ako? Mabilis na lumapit si Norma at niyakap ang anak. Hindi anak. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan.
Si Isko naman ay tumabi sa kanila at hinawakan ng likod ni Nico. Walang makakaalis sa'yo sa puso namin. Ngunit sa likod ng kanilang yakapan, may paparating na unos. Sapagkat sa araw na iyon, may nagising na lihim na matagal nang ibinaon. At ngayon, hindi na ito mapipigilan. Hindi pa man tuluyang lumipas ang kagulat-gulat na bisita ng abogado, 1 linggo pa lamang nakalilipas, muling binulabog ang payapang baryo ni Norma at Isko. Isang umagang abala sila sa pagpapakain ng manok, habang si Nico ay papasok sa eskwela. Biglang dumagundong ang makina ng ilang SUV na lumusong sa maputik na daan patungo sa kanilang bakuran. Anong kaguluhan na naman ito? Gulat ni Isko, hawak pa ang timba ng darak. Bumaba ang ilang lalaki na kaitim na barong, mga security escort. Kasunod ang isang babaeng elegante, pero malamig ang tingin. Si Attorney Mendez ay muling naroon. Ngunit sa pagkakataong ito'y kasama ng mga tauhan ng pamilyang Madrigal. Magandang araw muli. Maikling bati ni Attorney Mendez, ngunit halatang may tensyon sa kanyang tinig. Lumapit ang babae sa gitna ng bakuran, dalang makapal na dokumento. Ako si Senyora Regina, tagapangasiwa ng legal affairs ng Madrigal family sa personal na kautusan ni Doña Remedios. Nais naming kunin ngayon ang bata, si Miguel Angelo Madrigal, na iligal na nasa kustodiya ninyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa. Illegal? Mariing tanong ni Norma. Inalagaan namin si Nico mula sanggol. Ilang beses naming inalay ang lahat para lang mapagaling siya. At ngayon basta niyo lang siyang kukunin? Ginawa ninyo yon nang walang pahintulot. Walang dokumento. Sa mata ng batas, hindi kayo ang magulang. Malamig na sambit ni Senyora Regina. Mula sa likod ng bahay, lumabas si Nico. May bitbit na bag at nakabihis pang eskwela. Napatigil siya sa tanawin. Mga estranghero sa kanyang bakuran at ang nanay at tatay niyang nanginginig sa tensyon. Anong nangyayari, nanay? Mabilis siyang nilapitan ni Norma at niyakap. Wala anak, huwag kang matakot. Lumapit naman si Senyora Regina kay Nico. Pinasadahan siya ng tingin, tsaka inilabas ang larawan. Ikaw ba si Nico? Tumango ang bata. Walang kaalam-alam sa kung anong nangyayari. Ikaw ang batang nawawala 10 taon na. Apo ka ni Doña Remedios Madrigal. Halika na, ihahatid ka namin sa tunay mong tahanan. Naguguluhan si Nico. Pero ayokong sumama. Hindi ko po kayo kilala. Anak, huwag kang matakot. Bulong ni Isko, hawak-hawak ang balikat ng bata. Hindi po ako ang anak ninyo. Sina nanay at tatay ang pamilya ko. Sila ang gusto ko. Parang kidlat naman na dumaan ang mga salitang yon sa buong paligid. Napaatras si Senyora Regina. Mukhang nalasan ng isip ng bata, Attorney Mendez. Gawin ang nararapat. Kinuha ni Attorney Mendez ang dokumento at iniabot sa mag-asawa. May temporary custody order na inaprubahan ng korte base sa emergency petition ng pamilyang Madrigal. Ibig sabihin, pansamantalang ibinabalik sa kanila ang kustodiya ng bata habang nire-resolba ang issue. Hindi niyo siya pwedeng basta kunin. Singhal ni Norma. Niyakap si Nico ng mahigpit. Sumingit naman si Isko. Hindi kami papayag. Dugot pawis ang ilalay namin. Hindi niyo lang basta-bastang pwedeng agawin ang anak namin. Lumapit ang isa sa mga escort. Kung hindi kayo makikipagtulungan, pwede kami magdala ng pulis. Parang sasabog ang dibdib ni Norma sa sobrang sakit at takot. Si Nico naman ay umiiyak na. Hindi maintindihan ang kaguluhan. Nanay, ayoko pong sumama. Tatay, huwag niyo po akong pabayaan. Hindi ka namin pababayaan, anak. Umiiyak na sagot naman ni Isko. Hinding-hindi. Sa tindi ng tensyon, lumapit si Attorney Mendez kay Senyora Regina. Ma'am, kung pwede po hayaan po muna nating maproseso ito sa tamang paraan. Ayoko kong matroma ang bata.
Ang tagal na naming naghintay. Hindi na ako papayag na madelay pa. Matigas na tugon ni Senyora Regina. At kung may problema sila, ipaaresto. Biglang nagsalita si Nico. Ayoko pong sumama. Hindi ko po kayo kilala. Kung totoo po kayong pamilya ko, bakit ngayon lang kayo dumating? Napatahimik ang lahat. Hindi alam ni Norma at Isko kung hanggang kailan sila makakapaglaban. Pero sa puso nila, isa lamang ang malinaw. Ang batang pinulot nila sa bukid ay hindi basta-bastang kayang agawin ng kahit sinong mayaman. Dahil ang pagmamahal na itinanim nila kay Nico ay higit pa sa papel at apelyido. Sa gabing yon, habang tahimik na umiiyak si Nico sa pagitan ng kanyang mga magulang, naramdaman nilang may paparating na mas malalim pang unos. At sa malayo sa isang mansyon, naghihintay ang isang matandang babae, si Doña Remedios, na hindi alam ang kalokohang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Lumipas ang 2 araw mula nang tangkaing agawin si Nico ng mga tauhan ng pamilyang Madrigal. Pero kahit pansamantalang napigilan ni Norma at Isko ang pagkuha sa bata, hindi pa rin sila mapalagay. Sa bawat kaluskos sa labas ng kanilang bahay, sa bawat pusina ng sasakyang dumaraan, tila ba palaging nakaambang panganib. Isang gabi, habang natutulog si Nico sa pagitan nila, narinig nilang kumatok ang isang lalaki sa kanilang pinto. Nagkatinginan ng mag-asawa. Wala silang bisita o kumag-anak na inaasahan. Norma, huwag mong buksan agad. Bulong ni Isko habang kinuha ang itak na nakasabit sa may kusina. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Isang lalaking nakaitim na may suot na sombrero ang nakatayo sa may pintuan. Nang makita si Isko sa bintana, ngumiti ito pero malamig ang ngiti. Magandang gabi po, ako pong abogado ng Madrigal family, si Attorney Crispin Velez po. Huwag po kayo matakot. Gusto lang po naming mag-usap. Wika nito sa mababang tinig. Ayaw sana ni Isko na pagbuksan pero nang marinig niya may pinanggit na arrest warrant, napilitan siyang lumabas. Hawak-hawak pa rin ang itak pero nakatago sa gilid. Anong kailangan ninyo? Matigas sa tanong ni Isko. Naglabas ng sobre si Attorney Velez at iniabot ito. Ito po ang notice of legal action. Pinagbibintangan po kayong kidnapping of a minor, obstruction of legal guardianship, at child endangerment. Kung hindi po ninyo ibibigay si Miguel Angelo Madrigal, ang bata na kilala ninyo bilang Nico, maaari po kayong kasuhan at makulong. Parang nahulog ang langit sa balikat ni Isko. Kidnapping? Ilang taon na naming inaalagaan ng bata. Buhay niyang isinugal namin. At ngayon kami pang kriminal? Lumapit si Norma, nagising na rin at umiiyak. Wala kaming masamang intensyon. Siya ang anak namin. Siya lang ang meron kami. Ngunit si Attorney Velez ay tila may batong puso. Maaari ho ninyong ilaban yan sa korte kung may pambayad kayo sa abogado. O kung hindi, tanggapin niyo na lang ang katotohanan. Hindi siya sa inyo. Hindi namin siya ibibigay. Mariing sagot ni Norma habang niyayakap si Nico na ngayon ay gising na rin at nanginginig sa takot. Isusumbong ko kayo sa DSWD. Pananakot pa ni Velez. Sila na mismo ang kukuha sa bata. Umalis ito nang hindi na naghihintay ng sagot. Iniwan ang papel ng kaso sa pintuan. Hindi naman makapagsalita ang mag-asawa habang hawak-hawak si Nico na ngayon ay muling umiiyak. Nanay, tatay, kukunin na po ba nila ako? Mahina ang tanong ng bata. Hindi ka mawawala sa amin, anak. Paninigurado naman ni Isko. Pero sa likod ng kanyang tinig, ramdam ang panghihinang bumabalot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa baryo. Baka ikulong daw sina Norma at Isko. Kinidnap daw nila ang bata. Nako, abay kung totoo, kasalanan talaga nila yan. Hindi dapat nag-aalaga na hindi sa kanila. Anak to ng bilyonaryo yung bata. Abay kayaman pala ang inalagaan nila. Sa halip na simpatsya, pandalait at chismis pa ang nakuha nila. Lalo na kay Kumare Lupe
na dati nilang malapit na kaibigan pero unti-unting naging mailap nang magsimulang dumating ang mga Madrigal. Alam niyo, Norma, sarkastikong sambit ni Lupe habang naglalabas sa sapa. Dapat kasi tinanong niyo muna kung kanino talaga yung bata. Baka ngayon hindi sana kayo nadadamay. Hindi alam ni na Isko na si Lupe rin ang nagsumbong sa lokasyon nila noong una, kapalit ng malaking halaga. Hindi ko kayang manahimik. Wika ni Lupe sa isang lalaki na kasabwat ni Atty. Velez. Gusto ko lang naman ng kapirasong lupa at puhunan. Kung ako makakatulong sa pagbalik ng bata sa totoong pamilya niya, edi ako nang bida. Ngunit ang tulong na iyon ay magiging simula ng matinding trahedya. Dahil makalipas lamang ang 3 araw, may dumating na papel mula sa DSWD. Notice of Retrieval. Sa loob ng 48 oras kung hindi makakapagpakita ng legal na dokumentong mag-asawa, kukunin ang bata. Hindi na nakapagsalita si Norma. Umiiyak siya habang yakap si Nico. Nung araw na pinulot kita, anak, sabi ko sa Diyos, kahit hindi kita isinilang, ituturing kitang akin. Ngayon, parang hiniwa ang puso ko sa takot na baka mawala ka. Tay, kailangan po ba talaga nating umalis? Tanong ni Nico habang nakatitig sa kanyang ama. Anak, minsan kailangan nating magtago hindi dahil duwag tayo, kundi dahil may pinaglalaban tayong mahalaga. At sa ilalim ng takip silim, nagdesisyon si Isko. Kinuha niya ang lumang sako ng bigas, ilang damit, pagkain at ilang bariyang naipon nila. At habang natutulog ang baryo, nilisan nila ang kanilang tahanan. Sa katahimikan ng bundok, sa isang kubo ng matagal ng kaibigan ni Isko, pansamantalang nagtago ang mag-anak. Ngunit hindi nila alam na ang pinagkakatiwalaan nilang kumaring Lupe ay isa parang traidor. Magsusumbong si Lupe sa mga Madrigal at malalaman kung saan sila nagtatago. At pagdating ng gabi, madudukot si Nico, ang pinakamatinding bangungot na ayaw sana nilang harapin. Tahimik ang baryo ng gabing yon. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nagaganap na pag-alis, isang pagtakas na puno ng pangamba. Sa maliit na backpack ay sinilid ni Norma ang ilang damit ni Nico, kaunting pagkain at ang lumang laruan na laging yakap-yakap ng bata tuwing gabi. Samantala si Isko naman ay bitbit ang bayong na may laman 5 tubig, sinampay na tuwalya at ilang pirasong kamote. Handa na tayo, Nay? Tanong ni Isko habang tinatanaw ang madilim na daan patungong bundok. Tumango si Norma at nangilid ang luha. Masakit man pero kailangan natin tong gawin. Ayoko makita pa si Nico na kinukuha sa atin na parang wala tayong halaga sa buhay niya. Tahimik na gumising si Nico. Pinilit ngumiti kahit halatang takot. Tay, saan po tayo pupunta? Sa isang ligtas na lugar, anak. Doon walang pipilit na agawin ka sa amin. Sagot ni Isko, pilit pinapakalma ang tinig. Bitbit ang kaunting gamit, iniwan nila ang tahanang naging kandungan nila ng higit 1 dekada. Walang paalam, walang paglingon, dahil baka kung gagawin nila ito, hindi na sila makaalis. Naglakad sila sa pilapil sa ilalim ng buwan, dahan-dahan para hindi mapansin ng mga kapitbahay. Sa mga palihim na daan at makikipot na daan ng alam lang ng mga dating mangingisda at mambubukid. Tumungo sila sa lumang kubo sa paanan ng bundok, pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Isko na matagal nang wala sa baryo. Pagdating doon, agad nilang inayos ang masikip na kubo. Wala itong kuryente, sira ang bubong at may pugad ng bubuyog sa isang sulok. Ngunit para kina Isko, Norma at Nico, ito ang pansamantalang langit sa gitna ng unos. Lumipas ang ilang araw, dito muling bumalik sa dating simpleng buhay ang mag-anak. Tuwing umaga, nagtutulungan silang magluto sa kalan, manguha ng gulay sa paligid at mag-igib ng tubig mula sa sapa. Wala silang radyo, walang balita mula sa labas, pero naroon ang mahigpit na yakap ng pamilya.
Subalit kahit anong pilit na itago, ang takot ay tila multo na laging sumusunod. Isang araw habang nag-uuling si Isko sa likod ng kubo, napansin niya may kakaibang yapak sa putikan. Mga bagong bakas ng sapatos. Agad siyang kinabahan. Nay, bulong niya kay Norma habang pinapainom ng salabat si Nico. May dumaan dito. Hindi natin kilala. Natigilan si Norma. Baka nadiskubre na kung nasan tayo. Hindi nagtagal isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Nico, may marahang kumatok sa pintuan. Napatingin si Isko kay Norma. Walang salita, parehong humawak sa kamay ng isa't isa. Tumayo si Isko at dahan-dahang lumapit sa bintana. May isang anino sa labas. Mabilis ang pintig ng kanyang dibdib. Isko! Mahina pero pamilyar na tinig. Ako to, si Lupe! Lalong kumabog ang puso ni Isko. Bakit ka nandito? Mahigpit niyang tanong. Hindi pa rin binubuksan ang pinto. Alam kong galit ka, pero gusto ko lang kayong tulungan. Nakita ko kung gaano kayo naghirap. Nahabag ako, Isko. May mga pulis na papalapit rito. Napag-alaman nilang narito kayo. Umalis na kayo habang may oras pa. Pakiusap ni Lupe. Pero sa likod ng mga salitang yon ay may tagong interes. Dahil sa kanyang panig, nakausap niya muli ang kampo ng Madrigal. Kapalit ng impormasyon, inalok siya ng malaking halaga at lupa. Kaya sinundan niya ang mga yapak ni na Isko, pinanood mula sa malayo. At ngayon ay isinumbong na sa kampo ng abogado. Tumalikod si Lupe at iniwang bukas ang babala. Sa loob naman ng kubo, nagimbal si Norma. Kahit pa totoo yung babala niya, paano natin malalaman kung hindi bitag iyon? Napaupo si Isko. Hindi ko na alam ang tama o mali. Pero ang sigurado ako, mas delikado kung mananatili tayo rito. Kinagabihan habang si Nico ay mahimbing na natutulog, lumapit si Norma sa kanya. Hinaplos ang mukha ng bata. Anak, kung may mangyari man, tandaan mong mahal na mahal ka namin. Lahat ng ito ay ginagawa namin dahil sa'yo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Pabulong na sagot naman ni Nico. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang may narinig silang kaluskos sa labas. Sunod ay tila yapak ng maraming tao. Tumayo si Isko, lumapit sa bintana at laking gulat niya nang makita ang mga anino ng tatlong armadong lalaki. May isa pang lalaki may hawak na flashlight at maririnig ang malabong usapan. Siguradong nandito sila. Pabilisin niyo ang kilos niyo bago pa sila makaalis. Mabilis ang naging galaw ni Isko. Norma, si Nico kunin mo. Dadaan tayo sa likod. May tagong lagusan doon papuntang ilog. Agad nilang binuhat si Nico. Basang-basa pa ang damuhan at maputik ang daan. Pero hindi na sila tumigil. Sa gitna ng kadiliman, lumusot sila sa likod ng kubo. Tumungo sa tagong daanang natatakpan ng matataas na talahib. Habang tumatakas, may narinig silang sigaw. Diyan! Tumakbo sila sa likod! Binaril ang hangin. Napaigtad si Norma at napaluhod. Pero buhat pa rin si Nico. Tay, huwag niyo po akong iwan! Umiiyak na sigaw ng bata habang yakap-yakap ang laruan niyang luma. Hindi ka namin iiwan, anak, kahit kailan. Sagot ni Isko habang humahakbang sa ilog. Sa gitna ng dilim at putik, biglang bumangga si Nico sa isang sanga at nabitawan si Norma. Nico! Sigaw ni Isko. Ngunit may biglang kamay na sumunggab sa bata. Isang lalaki, pamilyar ang itsura. Isa sa mga escort ng Madrigal. Ito na ang bata! Huwag! Sigaw ni Norma. Umiiyak at halos mawala ng uliran. Ngunit bago pa sila makalapit, sumulpot ang iba pang tauhan at agad silang pinigilan. Nakuha si Nico. Sa gitna ng dilim, ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ng isang batang pilit iniaabot ang kamay sa kanyang nanay at tatay, habang unti-unti siyang dinadala palayo. Lumipas ang 2 araw matapos dukutin si Nico sa gitna ng gabi, wala ni Anino ng kinaroroonan niya. Wasak ang kubo,
putik ang paligid at baka sa bawat sulok ang marahas na paghahanap. Sa isang sulok tulala si Norma, nanginginig at hindi mapigil ang hikbi. Si Isko, bagamat pilit nagpapakatatag, ay tuluyan ng lumuhod sa damuhan. Ubos na ang pag-asa. Wala man lang tayo nagawa. Anak natin yon. Bulala si Norma. Hindi pa ito tapos, Norma. Hahanapin natin siya. Kung kinaya natin noon, kakayanan pa rin natin ngayon. Sagot ni Isko, bagamat halata sa tinig ang panghihina. Samantala sa kabilang dako ng lalawigan, may isang marangyang convoy huminto sa isang bukirin. Mula sa loob ng pinakamalaking sasakyan, bumaba ang isang matandang babae. Matikas ang postura, may baston at baka sa muka ang paghahanap ng matagal nang nawala. Siya si Doña Remedios Madrigal, ang matriarka ng pamilyang Madrigal. Sa tabi niya ang kanyang kanang kamay na si Amelia. May dalang tablet na naglalaman ng mga litrato at impormasyon. Donya, ayon po sa tip, dito raw huling nakita ang batang nawawala. Ani Amelia. Tahimik lamang si Doña Remedios. Muli niyang binuksan ang lumang pendant na laging nasa kanyang leeg. Doon nakasiksik ang litrato ng sanggol na nawala 10 taon nang nakakaraan. Hawak ito ng nanginginig niyang mga daliri. Kung totoo ngang siya yun, hindi ko hahayaan na agawin ulit siya sa akin. Mahinang wika niya. Ilang minuto pa ay lumapit sa kanila ang isang tricycle driver. Kayo po bang naghahanap ng batang si Nico? May kilala po ako mag-asawa, sina Isko at Norma. Sila po nagpalaki sa bata. Mababait yun. Naghirap po sila para sa bata. Napakunot ang noon ni Doña Remedios. Isko at Norma? Opo, pero hindi po nila alam na apo niyo palang inalagaan nila. Alam po ng buong baryo na napulot lang nila ang sanggol sa damuhan. Pero alaga nila yon na parang sariling dugo. Lalong lumalim ang kutob ni Doña Remedios. Dalhin mo ako sa kanila. Ilang oras pa at narating nila ang kubong iniwan ni na Isko at Norma. Doon sa ilalim ng punong mangga, nadatnan nilang nakaupo ang mag-asawa. Tahimik at mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Pagkababa ni Doña Remedios, nagulat si Norma. Kayo po? Tanong ni Norma habang pinupunasan ng luha. Sino po sila? Ikaw ba si Aling Norma? Tanong ng matanda. Opo. Ako si Remedios Madrigal. Ang batang inalagaan ninyo? Si Nico ay aking apo. Nagkatinginan sina Norma at Isko. Tahimik, mabigat. Bakit ngayon lang po kayo dumating? Tanong ni Isko. Dahil ngayon lang ako nasabihan ng totoo. Sagot ng Donya. Hindi ko alam na buhay pa ang aking apo. Ang akala ko ay namatay siya sa parehong aksidenteng kumitil sa anak ko, si Bianca. Lumapit si Doña Remedios at inilabas ang larawan ng sanggol mula sa kanyang pendant at ipinakita ito kina Norma. Siya ba ang batang napulot ninyo? Tahimik na tumulo ang luha ni Norma. Oo, siya yan. Ang batang napulot namin sa damuhan. Walang iniwang bakas, walang pangalan. Pero pinuno niya ng saysay ang buhay namin. Alam kong hindi madali ang lahat. Sambit ni Donya. Hindi ko rin alam kung sinong kumuha sa kanya kamakailan. Hindi ako ang nag-utos niyon. May kumilos sa likod ko at sisiguraduhin kong mananagot sila. Nagulat si na Isko. Kung hindi po kayo, sino po? Mahinala ako. Sagot ni Donya, tila namuo ang galit sa kanyang mga mata. Ang aking nakababatang kapatid, si Ernesto. Matagal na siyang may inggit sa akin. At kung katama ang kutob ko, siyang may pakana ng pagkawala ng bata noon pa man. Lalong lumalim ang tensyon sa paligid. Gusto ko kayong pasalamatan, Isko, Norma, sa lahat ng naging sakripisyong nagawa ninyo para sa apo ko. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal nang namatay ang bata. Ikinagagal akong makilala ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Napahagulhol si Norma. Pasensya na po kung hindi namin agad ibinalik siya. Hindi naman po namin alam.
Ang tanging alam lang po namin na kailangan niya ng tahanan ng isang pamilya. Iyon ang ibinigay ninyo sa kanya. Higit pa sa kayang ibigay ng yaman. Sagot ng Donya. At ngayon gusto kong ibalik sa inyong tiwala. Hindi ko kayang hanapin si Nico na mag-isa. Tulungan ninyo akong hanapin ang apo natin. Nagkatinginan sina Isko at Norma. Para bang sa unang pagkakataon, may liwanag na muling sumilip sa dulo ng madilim nilang pinagdaanan. Opo, tutulungan po namin kayo. Tugon naman ni Isko. Hindi namin hahayaan na mapunta si Nico sa kamay ng mga taong walang pagmamahal. Sa oras na iyon nabuo ang isang alyansa. Hindi batay sa dugo, kundi sa pag-ibig. Isa sa magulang, isa sa lola. Parehong may layuning iligtas ang batang minahal nilang tunay. Ngunit sa isang lihim na lokasyon, sa isang silid na malamig at nakakandado, umiiyak si Nico sa sulok. Nasaan na po sila? Nanay? Tatay? Bulong niya habang nakatanaw sa madilim na bintana. Hindi niya alam, papalapit na ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa silangan. Ngunit sa malawak na sala ng mansyon ni Doña Remedios Madrigal, abala na ang mga tao sa pag-aayos sa mga dokumento, letrato at files na may kinugnayan kay Nico, ang nawawala niyang apo. Sa isang gilid ng silid naroon sina Isko at Norma. Tahimik ngunit baka sa mukha ang galit at pangungulila. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang mga larawan ni Nico. Mula pagkasanggol hanggang sa huling birthday celebration na giginanap sa kanilang kubo. Simple, may spaghetti at candy, ngunit puno ng pagmamahal. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mercedes Alcazar from San Juan del Monte, Bulacan, Filomena Teodoro from Tarlac City, at Pelagia Estrella from Marinduque. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jean at para mai-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Lahat ng ito, umiiyak na wika ni Doña Remedios habang pinagmamasa ng mga letrato. Lahat ng sandaling to, pinangarap kong makita sa apo ko. Isko, Norma, taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Wala po kayong kailangang ipagpasalamat, Doña. Sagot ni Isko. Mahal namin si Nico. Kung ano man ang kanyang pinagmulan, anak namin siya sa puso at hindi yan mabubura. Tumango si Norma. Pilit pinipigilan ng luha. Pero kung totoo pong may ibang balak na kumuha sa kanya, kailangan po nating kumilos bago pa siya mailayo. Hindi ko po alam kung sinong eksaktong nasa likod nito. Sambit ni Donya. Pero may hinala na ako. At simula ngayon, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang ganitong kasamaan. Maya-maya ay dumating si Amelia, ang tagapamahala ng Donya. Bit-bit nito ang ilang mga ulat mula sa pribadong investigador. Donya, aniya, may nakapagsabing may SUV na papalabas sa lalawigan nung gabi ng insidente. Nakita raw ng isang tanod sa checkpoint ang isang batang umiiyak sa loob pero hindi pinahintulutang sumilip sa loob ang mga otoridad. Naka-private clearance raw. Private clearance? Tanong ni Isko. Ibig sabihin may kapangyarihan ng may-ari ng sasakyan. Malinaw po, dagdag ni Amelia, na may impluwensyang gumagalaw at lahat ng senyales ay nagtuturo kay Tio Ernesto. Napakuyom ang kamao ni Doña Remedios. Si Ernesto, matagal na siyang may galit sa akin. At kung totoo nga ang hinala ko, hindi lang ngayon niya ito ginagawa. Baka pati ang pagkawala ng anak ko noon, may kamay siya.
Donya, ani Norma, handa po kaming tumulong kahit ano pong kailangan ninyo gagawin po namin. Kung ganon, simulan natin dito. Sagot ni Donya sabay abot ng isang photo album na may mga lumang litrato ni Nico. Kasama ang mga gamit na naiwan ng kanyang anak na si Bianca. May mga litrato rito na baka pamilyar sa kanya. Kailangan nating maipakita sa kanya na may naghahanap sa kanya, na may tunay na nagmamahal. Nagtulong-tulong sila sa pagbuo ng isang timeline. Ipinakita ni Isko at Norma ang mga larawang kinuna nila sa mga simpleng birthday ni Nico. Sa una nitong hakbang, sa kanyang graduation sa daycare, lahat ay ginawa ng album. Pinagtugtong-tugtong nila ang kwento ng mga taong nagmahal sa batang pinulot lang sa damuhan. Hindi lang ito patunay na kami nagpalaki sa kanya, ani Isko. Ito ang ebidensya na minahal siya ng buong buo, kahit wala kaming yaman. Ang pagmamahal ninyo nagbibigay lakas sa akin ngayon. Sagot ni Donya. Gamitin natin ang lakas na ito para mahanap siya, bago pa siya lalong masaktan ng mga taong walang puso. Habang tuloy-tuloy ang paghahanap, may dumating na tawag mula sa isang dating kasambahay ng pamilya Madrigal. Donya, may nakapagsabing ang batang nakakulong sa private rest house ni Don Ernesto sa kabilang bundok. Walang pwedeng pumasok. Tahimik ang paligid, pero may bata raw na sumisigaw tuwing gabi. Yan na yun, sigaw ni Amelia. Sigurado akong si Nico yun. Isko, ani Donya, gagamitin natin ang kapangyarihan ko, ang pangalan ko, para makakuha ng warrant. At kapag nakuha natin yon, hindi na sila makakapagtago. Ngunit bago pa man maisakatuparan, may dumating na liham. Walang perma, walang sender, pero may nakasulat sa loob. Huwag niyong ilapit ang bata sa Donya. Mas ligtas siya sa akin. Isa ako Madrigal. Hindi siya dapat sa mahihirap. Sa may dugo lang ng tunay na angkan siya dapat lumaki. Nanginginig sa galit si Doña Remedios. Walang sino man ang may karapatang magsabi kung sino ang karapat dapat magmahal sa apo ko. Hindi yaman ang basihan ng pagiging magulang. Pagmamahal. Tumayo si Isko. Donya, kung kailangan naming tumistigo, gagawin namin ang lahat para makuha siya. Gagawin namin. Gusto lang namin bumalik siya sa amin. Sa puso namin hindi kailanman siya iniwan. At sa gitna ng tensyon at determinasyon, nabuo ang isang alyansa na hindi kayang tibagin ng anumang kapangyarihan. Ang lola, ang mga magulang sa puso, at ang mga alaala ng isang batang dapat sanang lumaki sa liwanag. Sa dulo ng araw habang hawak ni Donya ang larawang kuha sa birthday ni Nico na may simpleng cake at kandila, bulong niya. Maghintay ka lang, apo. Paparating kami. Sa isang tahimik na gabi sa mansyon ng pamilya Madrigal, naupo si Doña Remedios, si Isko at si Norma sa isang silid na puno ng lumang alaala. Mga antigong larawan, lumang maleta ng anak ni Donya at isang kahon ng liham na kinupas na ng panahon. Habang pinipilit ni Doña Remedios na ibalik ang bawat detalye ng nakaraan, tahimik lang na nakikinig ang mag-asawa. Nakabukas ang malaking bintana at ang malamig na hangin ng gabi ay parang isinasabay ang kanilang mga buntong hininga. Ang anak ko, si Bianca, panimula ng Donya, ay palaging masunurin. Lumaki siyang may disiplina at respeto. Ngunit isang araw, ipinakilala niya sa akin ng isang lalaki, isang ordinaryong guro sa public school. Si Marco. Hindi ko matanggap noon. Hindi siya nababagay sa pamilya namin. Tahimik lamang si Norma. Hindi siya sanay na makinig ng mga ganitong uri ng kwento. Kwentong sa pelikula niya lang naririnig dati. Binalaan ko siya. Sinabi kong pag pinili niya si Marco, putol ang suporta ko sa kanya. Ayoko ng mahirap. Ayoko ng lalaking walang pangalan. Walang lupa, walang negosyo. Pero hindi siya nakinig. Dugtong ng Donya habang pinipigilan ng pangingilid ng luha. Tumakas sila. Umalis sa Maynila. Dinala ang buhay nila sa simpleng probinsya.
Halos 2 taon kaming walang komunikasyon. Hanggang isang araw may nakarating na balita sa akin. Napayuko siya at sa pagitan ng mga hikbi, ibinulong. Nasangkot sila sa isang aksidente sa barko. Pareho silang nalunod. Nanlamig si Isko. At si Nico po. Hindi ko alam na buntis si Bianca. Patuloy ni Doña Remedios. Wala siyang binanggit sa akin. Wala siyang sinulat. Kaya ang akala ko, silang dalawa lang ang nawala. Pero ilang buwan pagkatapos ng aksidente may isang sulat na hindi ko inaasahan. Binuksan ng Donya ang isang liham. Ingat na hingat ang pagkakahawak. Mama, kung nababasa mo ito, marahil ay hindi na ako nabubuhay. Pero gusto kong malaman mong mainiwan kaming sanggol. Ang anak namin ni Marco. Hindi ko ito sinabi noon dahil alam kong hindi mo matatanggap. Ngunit anak mo pa rin ako. Kaya sana, kapag nalaman mong buhay ang apo mo, hanapin mo siya. Mahalin mo siya. Bianca. Hindi na napigilan ni Donya ang pagtulo ng luha. Ang matikas na ginang ay ngayon isang inang puno ng pagsisisi. Hinanap ko siya. Tuloy niya. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon, ng pera. Pero wala. Parang naglaho. Hanggang sa dumating ang balita tungkol sa inyo, Isko at Norma, na may batang pinulot sa bukid. May mamahaling kumot at nang makita ko ang litrato, Diyos ko, hawig na hawig kay Bianca noong sanggol pa siya. Napahawak sa dibdib si Norma. Hindi alam ko anong mararamdaman. Masaya? Malungkot? Naguguluhan? Kung nalaman ko lang agad, sana hindi kayo naghirap. Sana natulungan ko kayo mula pa noon. Ngunit umiling si Isko. Kung nalaman din po namin mula nung simula, baka hindi namin siya minahal sa parehong paraan. Dahil hindi namin siya itinuring na anak dahil sa sino siya, kundi dahil kung sino siya sa amin. Tumango naman si Donya. At doon ako nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan. Hindi ko na maibabalik ang anak kong si Bianca, pero kung maililigtas ko si Nico, kung maibabalik ko siya sa tamang buhay, ito na ang magiging pagtupos ko sa pagkakamaling yon. Tahimik si Norma, nakatitig lang sa kahon ng mga gamit ni Bianca. May isang laruan doon, isang stuffed toy na medyo kupas na. Kinuha niya ito at napansin ang pangalan sa tag. For baby Miguel Angelo. Nico, bulong ni Norma. Ito pala talagang pangalan mo noon. Kaya pala sa kabila ng tanong, nararamdaman kong para talaga siyang may angking yaman sa puso. May tinatagong pinanggalingan. Pero hindi niya kailangan ng yaman. Sagot naman ni Isko. Ang kailangan niya ay tayo. Tayong nagmamahal. Muling tumingin si Doña Remedios sa kanila. At dahil dyan, hindi ko kayo itataboy sa buhay niya. Kung papayag kayo, gusto kong kayo pa rin ang maging kasama niya. Ayoko masira ang buhay niya dahil sa gulo ng mga matatanda. Muling dumaloy ang luha ni Norma. Kahit anong mangyari, handa kaming ipaglaban siya. Kahit hanggang dulo. Dahil tayong tatlo. Wika ni Donya habang hawak ang kamay nilang mag-asawa, ay may iisang layunin. Ang ibalik si Nico sa kanyang pamilya at sa kanyang katauhan. Sa labas ng bintana, bumuhos ang ulan. Parang kasabay ng pagsuko ng langit ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ng nakaraan. Ngunit sa puso ng bawat isa sa kanila, unti-unting sumibol ang bagong pag-asa. Sa isang malayong rest house na napapalibutan ng kakahuyan at bantay saradong pader, naroon si Nico. Nakakulong sa isang malalim at madilim na silid. Nakasuot siya ng lumang t-shirt at kupas na short at sa kanang kamay ay may tanikalang bakal na nakasabit sa pader. Wala siyang bintana at ang ilaw ay mula lamang sa isang lumang bombilyang mahina ang sindi. Umiiyak siya noong una. Ngayon, tahimik na lang siya nakaupo sa sulok. Wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang nanay Norma at tatay Isko.
Hindi niya kilala ang mga mukhang nakikita niya araw-araw. Pero alam niya, may isang tao roon na laging nakamasid. Isang lalaking matangkad, may makapal na kilay at malalim ang mata. Ito ay si Tio Ernesto, ang masungit na kapatid ni Doña Remedios. "Bata," singal ni Ernesto habang bumubukas ang pinto. "Huwag ka na magpakasente riyan. Hindi ka na babalik sa mga pulubi mong kinagisnan." Nanlisik ang mga mata ni Nico, ngunit hindi siya nagsalita. Niyakap niya ang lumang laruan na naisalba niya sa pagtakas, isang punit na teddy bear. Lumapit si Ernesto na may dalang tray ng pagkain, tuyong tinapay at malamig na sabaw. "Yan lang ang meron, hindi ka sanay? Eh di magtiis ka. Dito ka lang mabubuhay hanggang sa matutunan mong sundin ako." Tahimik lamang si Nico. "Hindi ka pinalaki para maging isang hamak na mahirap." Galit na sigaw ni Ernesto. "Ako dapat ang tagapagmana ng lahat. Pero simulat sa pool, akong tinatapakan." Sa kabilang dako, sa silid ni Ernesto naroon ang mga lumang dokumento. May mga sulat ng pagkamatay ni Bianca, mga legal papers at isang sulat na peke. Ginawa upang palabasing namatay pati ang sanggol. "Kung walang tagapagmana, sa akin mapupunta ang lahat." Bulong ni Ernesto sa sarili. "Hindi ako papayag na ang batang pumalit sa posisyon ko." Matagal na siyang may galit sa kanyang ate. Simula pagkabata, si Remedios ang pinupuri, ang pinagkakatiwalaan, ang iniwan ng yaman ng kanilang mga magulang. Siya, walang bahagi, walang kapangyarihan, laging pangalawa, laging kulang. At nang malaman niyang nagkaanak si Bianca, agad siyang kumilos. Sa tulong ng mga tauhan niya, sinundan niya ang galaw ng anak ni Remedios. Siya ang nagplano ng pagsabok sa barkong sinakyan ni na Bianca at Marco. Ngunit hindi niya inaasahang may matitirang buhay, ang bata. Nang malaman niyang buhay pa si Nico, muli siyang nagplano. Gumamit ng peking abogado. Nagpadala ng mga tauhan para kunin ang bata mula kina Isko at Norma. Lahat ng iyon para matuldukan ang karapatang hindi niya kailanman nakuha. Balik sa kulungan si Nico. Lumapit si Ernesto. "Alam mo ba kung sino ako?" tanong niya. Tahimik naman si Nico. Pinilit niyang tumingin sa mata ng lalaki kahit nanginginig. "Ako ang Tio Ernesto mo. Kapatid ng lola mong si Remedios." Pero hindi niya ako pinili. Lahat ng mana, na kay Bianca. Tapos ikaw, anak ng anak niya, ang biglang magmamana sa lahat? Nagulat si Nico. "Manahin?" "Oo," sagot ni Ernesto. "Hindi mo ba alam? Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Madrigal Fortune. Pero kung ako ang masusunod, mananatili ka sa dilim. Walang mana, walang pamilya." Napakagatlabi si Nico. "Hindi ko po kailangan ng yaman," napatawa si Ernesto. "Kailangan mo yon. Dahil kung wala kang pera, wala ka ring halaga sa mundo." Umiling si Nico. Hindi po totoo yan. May halaga po ako kahit wala akong pera. Kasi mahal ako ni nanay at tatay." Natigilan si Ernesto. Parang tinamaan siya sa sinabi ng bata. Walang yabang, walang takot, puro katotohanan lamang. Sa kanyang silid, muli siyang napatingin sa salamin. Tila ba sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang batang minsan ring nangarap ng pagmamahal mula sa pamilya. Kinabukasan muling pinuntahan ni Ernesto si Nico. May dalang mainit na lugaw at malinis na tubig. "Huwag mong isipin na naaawa ako." Aniya sabay abot ng pagkain. "Wala lang akong balak na mamatay ka rito." Tahimik si Nico. Kinuha ang pagkain at mahinang ngumiti. "Salamat po." Parang may kakaibang gumalaw sa dibdib ni Ernesto. Ilang araw pa lang ang bata sa rest house pero sa kabila ng takot at sakit nanatili itong magalang, matatag at maunawain.
Bakit hindi ka galit sa akin? Tanong ni Ernesto. Dahil baka po malungkot lang kayo. Siguro kaya niyo to ginagawa kasi may masakit po sa loob ninyo. Natigilan si Ernesto at para bang tinamaan siya sa puso. Sa unang pagkakataon, ang batang dapat niyang galitan ay siya pang umuunawa sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang mas mabigat, ang galit sa kanyang ate o ang bigat ng konsensya na nagsisimulang kumalabit sa kanyang puso. Tumatawag ang telepono sa loob ng silid ni Doña Remedios. Agad itong sinagot ni Amelia. Sabay tingin sa Doña na tila ba hinihintay ang balita ng kanyang buong pagkatao. Ma'am, ani Amelia, may matibay na lead na po tayo kung saan maaaring dinala si Nico. Mabilis na tumayo si Doña Remedios, kasabay ni Isko at Norma na agad lumapit. May isang retired na caretaker sa isang lumang rest house sa taas ng bundok. Nagpadala siya ng impormasyon. Nakita raw niya isang batang lalaki na may hawak ng teddy bear at tila pinipilit patahimikin. Palihim niyang pinuslit ang text sa kakilala niyang pulis. Doon natin siya hanapin. Mariing sabi ni Donya. Hindi na ako magpapalipas ng isa pang gabi. Agad na nag-ayos ng convoy, kasamang isang team ng pulis, mga legal advisor at sina Isko at Norma, lumarga sila papuntang bundok. Habang nasa sasakyan, hindi naman matahimik si Norma. Sa bawat pag-ikot ng gulong, parang tinutunaw ng kaba ang kanyang kaluluwa. Panginoon, bantayan niyo po ang anak namin. Dasal niya sa sarili. Pagdating nila sa may hangganan ng rest house compound, inabutan nila ang makapal na gate ng bakal. Walang bantay sa labas, pero halatang may tao sa loob. Tahimik ang paligid, parang walang buhay. Ngunit may anino sa bintana. Mag-ingat tayo, babala ng pulis. Biglang may narinig silang click mula sa intercom sa gate. Walang sino mang pwedeng pumasok dito. Private property ito. Lumingon si Doña Remedios sa pulis. Sabihin mo may karapatan tayong magsiyasat. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita ang bata. Ngunit kahit anong pakiusap, hindi binuksan ang gate. Walang court order sa puntong yun kaya hindi pa rin sila pinayagan. Walang pilitang maaaring gawin. Wala tayong choice, sabi ng hepe. Kailangan nating bumalik at kumuha ng search warrant. Bigo, ngunit mas determinado. Bumalik sila sa bayan. Habang nasa sasakyan, walang imik si Donya. Pinagmamasan niya ang bundok mula sa malayo. Para bang may hinihintay siyang senyas mula sa langit. Nang gabing yon, muling nag-usap sila sa sala ng mansyon. Ilang linggo na tayo naghahanap. Palapit na tayo. Ani Amelia. At alam niyo rin kung sino ang may pinakamatinding motibo. Tumayo si Isko. Donya, sino po ba talagang pinaghihinalaan ninyo? Humigop ng malalim na hininga si Doña Remedios. Si Ernesto, ang nakababata kong kapatid. Nagulat sina Isko at Norma. Matagal na siyang mainggit sa akin. Noon pa man galit siya dahil ako ang pinagkatiwalaan ng mana. Ako ang tinuturing na haligi ng Madrigal name. Nang mamatay ang aming mga magulang, siya ang unang nagbintang na pinaboran ako. Pwede po ba siyang gumawa ng ganito? Tanong ni Norma. Kung may isang taong kayang manipulahin ng sistema, siya yun. Sagot ng Donya. At kung siya nga ang kumuha sa apo ko, ibig sabihin, mas malala ang layunin niya kesa sa inaakala natin. Sa mismong sandaling yon, isang sulat ang inabot ng isa sa mga tauhan ni Amelia. Galing sa anonymous source? Pero tingnan niyo po ito, Donya. Sa loob ay may larawan ni Nico. Naka-side view, hawak ang teddy bear at tila nasa loob ng silid na may rehas. May caption na sulat kamay. Ang batang ito, hawak na namin. Huwag niyo nang ipilit. Isang maling galaw, mawawala na siya habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Napaupo siya, nanginginig ang kamay. Si Nico. Buhay siya pero pinagbabantaan tayo. Agad na tumayo si Isko.
Kailangan na po nating kumilos. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Giit ng hepe ng pulis. Kung si Don Ernesto nga ang may pakana, siguradong maraming kasabwat. Hindi natin pwedeng iligtas si Nico na delikado ang bata. Tumingin si Doña Remedios sa larawan ng apo. Tahimik ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam na ganito kalalim ang galit ni Ernesto. Pati ang anak ko. Pinagdududahan ko kung may kinalaman siya sa pagkawala noon. Pero ngayong nakikita ko ang lahat, isa lamang ang malinaw. Matagal niya na itong plinano. Napayo ko si Norma. Patawarin niyo po ako, Donya. Pero hindi ko po mapapatawad ang taong kayang gawin ito sa isang inosenteng bata. Kahit ako'y hindi man. Sagot ng Donya. Habang nag-uusap sila, may isa pang tawag ang natanggap ni Amelia. Ma'am, may insider mula sa rest house ang gusto makipagtulungan. Gusto raw niyang iligtas si Nico basta't matiyak na ligtas siya. Tumango naman si Donya. Sabihin mo sa kanya kahit anong kailangan niya ibibigay ko. Maibalik lang sa amin si Nico. Muling nabuhay ang pag-asa. Ngunit sa loob ng rest house, si Nico ay muling nagising mula sa pag-idlip sa malamig na sahig. Sa kabila ng takot, naalala niya ang sinabi ng kanyang tatay Isko. Kahit anong mangyari, anak, kapit ka. Dahil hindi ka namin kailanman bibitawan. Tahimik siyang tumingin sa kisame. Sa puso niya, alam niyang may paparating. Hindi pa ito ang wakas. Mabagal ang andar ng convoy habang paakyat sa maputik at matarik na daan ng bundok. Sa likod ng unang SUV, nakaupo si Doña Remedios. Tahimik, malamig ang palad at litaw ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, sina Norma at Isko. Parehong nakikiramdam. Parehong pinipilit intindihin ang bigat ng dalang emosyon ng matanda. Hindi na kailangan ng salita. Ramdam ng lahat na ito na ang huling hakbang para tuluyang mabawi si Nico. Habang binabaybay ang daan, napapikit si Donya at doon parang dagundong ng nakaraan ang sumalubong sa kanya. 3 dekada nang nakalilipas. Sa lumang bahay ng mga Madrigal sa Maynila, masayang naghahabulan ng 2 batang magkamukha, si Remedios at ang nakababatang kapatid na si Ernesto. Noon walang masamang dugo, magkasangga sa lahat. Si Remedios ang matalino, mapagmahal at si Ernesto naman palabiro at madiskarte. Te, paglaki ko gusto ko maging kagaya mo. Marunong, galangin ang tao. Masiglang wika ni Ernesto. Niyakap siya ni Remedios. At kapag magkaanak na tayo pareho, gusto ko sabay tayong mamuhay ng masaya, pantay. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang pumanaw ang kanilang ama at ina. At sa pagbasa ng huling habili ng yumaong Don at Doña Madrigal, isang desisyon nagpabago sa kapalaran ng magkapatid ang lumitaw. Ang buong kabuhayang naipon ng pamilya ay ililipat sa panganay na si Remedios Madrigal. Wala ni isang salita si Ernesto ng mga panahong yon. Tumango siya. Pero sa likod ng kanyang mata, may apoy na unti-unting bumubuhay ng galit. Si Remedios ay gumawa ng paraan para bigyan siya ng suporta, negosyo, lupa at sasakyan. Ngunit sa puso ni Ernesto, hindi ito sapat. Hindi niya matanggap na hindi siya pinagkakatiwalaan ng buong yaman. Taon ang lumipas, lumayo si Ernesto at naging mailap. At nang mabuntis si Bianca, ang anak ni Remedios, lalong lumalim ang distansya. Isang araw nilapitan siya ng abogado ng pamilya. Doña Remedios, may nilagdaang kondisyon ng iyong ama bago pumanaw. Ang kalahati ng mana ay naka-freeze. Hindi pwedeng i-release sa inyo. Naka-assign ito kay Ernesto. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Remedios. Kapag napatunayan niyang kaya niyang pamahalaan ang sarili niyang pamilya, isang matatag, mapagkakatiwala ang pamumuhay at hindi uugatin sa yaman. Napangiti si Remedios noon. Ayos lang, baka isang araw matauhan siya. Ngunit hindi alam ni Ernesto ang tungkol sa kondisyong iyon. Walang nakapagsabi sa kanya at sa kanyang pananaw, walang naiwang kahit na ano para sa kanya.
para siyang tinapon. Napadilat si Doña Remedios habang unti-unting lumilinaw ang mga alaala. "Doña?" tanong ni Norma. "Okay lang po ba kayo?" Tumango si Remedios, ngunit sa kanyang puso kumikirot ang pagsisisi. "Norma, Isko, si Ernesto hindi siya dating masama. Noon siyang kasama ko maglaro, magtimpla ng kape para sa aming ama. Pero nang matalo siya ng galit, tuluyang nawala ang kapatid na kilala ko." "Ano pong tunay na dahilan ng galit niya?" tanong ni Isko. Sa tingin niya pinagkaitan siya ng karapatan. Hindi niya alam, may mana pala siyang nakalaan. Hindi ko lang sinabi. Sa kagustuhan ng aming ama na patunayan niya ang sarili, itinago ang kondisyon. Akala niya pinili ko lang ang sarili ko. Natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Baka po kaya ginagawa niyang lahat ng to. Mahina pero mabigat ang boses ni Norma. Para mapatunayan na may halaga siya, na pwede rin siyang maging tagapagmana kahit sa maling paraan. Tumango si Donya. At ang pagkakamali ko, pinabayaan ko siyang maniwala sa galit. Hindi ko siya hinabol. Hindi ko siya niyakap. Kaya ang galit niya sa akin, naging galit na rin sa anak ko. At ngayon sa apo ko. Hindi na napigilan ni Donya ang pagtulo ng luha. Pinunasan niya ito gamit ang panyo ni Bianca na laging nasa kanyang bulsa simula nang mawala ang anak. Hindi ko na maibabalik ang pagkatao ng kapatid ko. Pero hindi ko papayag na madamay si Nico sa galit na yon. Biglang tumunog ang radyo ng isa sa mga escort. "Hepe, may gumagalaw sa compound. May bantay sa labas. Posibleng pinaghahandaan ang pagdating natin." Agad na tumindig ang tensyon. "Huwag silang paalalahanan. Magpatuloy tayo sa plano." Utos ng Hepe. "Kapag may search warrant na, sabay-sabay tayong papasok." Tumingin si Donya kay Isko at Norma. "Handa na ba kayo?" tanong niya. Maigpit na hawak ni Isko ang kamay ni Norma. "Kung para kay Nico kahit anong panganib, tatawirin namin." Tahimik na tumango si Donya. Sa kanyang puso may dalawang boses na nagtutunggali. Ang boses ng isang inang nawala ng anak at ang tinig ng isang kapatid na ngayon alam niya na ang lubusang naligaw. "Patawad, Ernesto," bulong niya. "Ngunit sa oras na to, ilalaban ko ang apo ko, kahit kalaban pa kita." At sa dulo ng daan, sa paanan ng bundok na tila may kinikimkim na sikreto, naghihintay ang kapalaran. Ang sagupaan ng dalawang pamilyang dating iisa at isang batang naging sentro ng lahat. Sa paanan ng bundok, nasa harapan na ng mataas na gate ang convoy ni Doña Remedios kasama sina Isko, Norma, ang mga pulis at ang social workers. Kompleto ang legal documents at may court order ng dalang mga otoridad para pasukin ang rest house kung saan pinaniniwalaang ikinukulong si Nico. "Tiyakin ninyo na ligtas ang bawat galaw." Utos ng hepe ng pulis sa kanyang team. "May bata sa loob." Tahimik lamang si Doña Remedios pero baka sa kanyang mukha ang galit at pag-aalala. Sa kamay ng sariling kapatid, hawak ang tanging alaala ng kanyang anak na si Bianca. Hindi siya makapaniwala ang aabot sa ganito. "Mahal na Donya," lumapit ang isang pulis. "Handa na po kami." Tumango naman si Remedios. "Pasukin na." Sa isang sigaw ng utos, binasag ng SWAT ang gate. Agad silang pumasok sa loob ng compound. Tumakbo ang mga tauhan ni Ernesto. Nagsimula ang kaguluhan. Ilang kalalakihan ang sumubok pumigil pero agad silang pinadapa ng mga pulis. Habang nagpapanik ang mga nasa loob, si Ernesto naman ay nasa itaas ang balkonahe ng rest house. Hawak ang baril na nanilisik ang mga mata. "Walang lalapit," sigaw niya. "Wala akong kasalanan. Ako lang ang gumagawa ng tama. Ako ang karapat-dapat dito." "Nandito kami para kay Nico," sigaw naman ng hepe. "Bitawan mo na siya, Don Ernesto. Pabayaan mo na ang bata." Mula sa isang silid sa ibaba, naroon si Nico. Nakatali pa rin ang kamay. Nanginginig sa isang sulok. Narinig niya ang putok ng baril at ang sigawan.
Biglang bumukas ang pinto at isang tauhan ni Ernesto ang humila sa kanya. "Halika, bilis!" sigaw ng lalaki. Nagpupumiglas si Nico. "Nasaan si nanay? Nasaan si tatay?" Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan sina Isko at Norma. "Naroon siya!" sigaw ni Norma habang tinuturo ang bata sa veranda. "Anak!" sigaw naman ni Isko. Napalingon si Nico at kumawala sa pagkakahawak sa kanya. Tumakbo siya at diretso palabas ng bahay. Nakita ni Ernesto ang kilos ng bata at agad itinutok ang baril sa isang pulis na papalapit sa kanya. Pero bago pa siya makalapit, may biglang sumigaw. "Tiyo, wag!" Lumingon si Ernesto. Si Nico tumatakbo papalapit. At sa isang iglap, na tila bumagal ang oras, pumutok ang baril. Hindi kay Ernesto, kundi mula sa mga armadong tauhan na gustong patamaan ng matandang lalaki dahil akalay siya ang target ng operasyon. "Tiyo!" Tumakbo si Nico at iniharang ang sarili. Nanghina ang lahat, natigil ang mundo. Tumama ang bala, hindi kay Ernesto, kundi kay Nico. "Anak!" sigaw ni Norma habang sabay silang tumakbo ni Isko papunta sa katawan ng bata. Bumagsak si Nico sa damuhan. Duguan, nanginginig. "Bakit mo ginawa yun?" sigaw ni Ernesto habang lumapit sa bata, gulat na gulat. "Bakit mo ako sinagip?" Namumuti ng mukha ni Nico. Pero kahit nahihirapan, pilit siya nagsalita. "Dahil kahit anong galit niyo, pamilya pa rin kayo." Hindi naman makapaniwala si Ernesto. Napaluhod siya. Ang batang isinumpa niyang gamitin. Ang batang ayaw niyang umiral sa mundo. Siya pang sumalo ng bala. Dumating ang mga paramedic. Isinakay agad si Nico sa stretcher. "Iligtas niyo ang anak ko." Umiiyak si Norma. Habang isinusugod si Nico, nananatiling nakaluhod si Ernesto. Tahimik, tulala. Sa likod niya ay lumapit si Doña Remedios. "Ngayon mo naiintindihan, Ernesto." Mahina ngunit mabigat ang tinig niya. Tumingin si Ernesto kay Remedios. Wala nang yabang, wala nang galit, puro pagsisisi. "Bakit hindi mo sinabi?" Basag ng tinig niya. "Na may mana pala ako. Na may pag-asa pa pala akong matanggap." Tumayo si Donya. "Dahil gusto kong matuto kang magmahal. Akala ko oras lang ang kailangan. Pero hinayaan kong kainin ka ng inggit. Kung sinabi mo noon, baka naging maayos ako. Hindi sa lahat ng oras ako may kasalanan, Ernesto. May mga desisyong ikaw ang gumawa. Pinili mong maghiganti kesa magmahal. At ngayon, isang inosenteng batang nasaktan dahil dyan." Hindi na nakakibo si Ernesto. Dinala siya ng mga pulis. Hindi na nanlaban. Habang binabaybay ng ambulansya ang daan pababa ng bundok, si Doña Remedios, Isko at Norma ay nasa likod ng sasakyan. Nananalangin na maisalba si Nico, ang batang pinulot sa damuhan, minahal, itinakwil at ngayon naging sagisag ng kapatawaran. Mainit ang sikat ng araw sa bintana ng pribadong silid sa ospital ng Madrigal Medical Center. Sa loob nito, mahimbing ang tulog ni Nico. Balot ng benda sa dibdib, ngunit unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi. Sa kanyang tabi nakaupo sina Isko at Norma. Mahigpit ang hawak sa kamay ng bata. Tila ayaw na muling mawalay sa kanya kahit saglit. Lumapit si Doña Remedios. May hawak na tray ng mainit na sopas at prutas. Oras na ng pagkain, mahinang wika niya. Napatingin si Norma at napangiti. "Salamat po, Donya. Remedios na lang." Sagot naman ng matanda. "Iisang pamilya na tayo ngayon." Tumango naman si Isko. "Sa totoo lang po, hindi pa rin namin maisip na narito kami ngayon sa ganitong ospital, sa ganitong katahimikan, para hong panaginip." "Panaginip na totoo," sambit ng Donya habang tumitingin si Nico. "At ang batang to, siya ang nagising sa puso ng bawat isa sa atin." Sa pintuan kumatok si Amelia. Kasunod ang isang lalaking naka-wheelchair, si Ernesto.
Tahimik, maputla, at tila ibang tao na sa dati nilang nakilala. Nakababa ang tingin, waring hindi makatingin sa kanila. "Maaari ba akong pumasok?" Mahina niyang tanong. Nagkatinginan sina Isko at Norma. Tumango si Doña Remedios. Pumasok si Ernesto at lumapit sa kama ni Nico. Napatingin sa kanya ang bata. Bahagyang umiti. "Kamusta ka na?" Tanong ni Ernesto na halos pabulong. "Mas okay na po," sagot ni Nico. "Dahil narito sila nanay, tatay at si Lola." Napayuko si Ernesto. May luha sa kanyang mata na pilit niyang pinipigilan. "Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo." Tahimik si Nico, pero dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng matanda. "Hindi ko po kayo kinamuhian. Wala pong silbi ang galit." Parang tinamaan naman si Ernesto sa puso. Doon, sa gitna ng katahimikan ng ospital, naramdaman niya ang unang sulyap ng tunay na pag-aaruga mula sa batang halos pinatay niya. Ngunit siya rin ang naging liwanag sa kanyang madilim na buhay. Lumapit si Doña Remedios at ipinatong ang kamay sa balikat ng kapatid. "Alam mo ba, Ernesto, hindi mo kailangang agawin ang lahat. Dahil matagal naman ang may nakalaan sa'yo." Nagtaas ang tingin si Ernesto. "Anong ibig mong sabihin?" "Nakahati ang mana," sagot ng Donya. "Ang kalahati sa anak kong si Bianca at sa anak niya, kay Nico. Ang kalahati ay sa'yo. Pero may kondisyon. Hindi ito pwedeng gamitin hanggat hindi mo napatunayang kaya mong magmahal. Hindi mo alam, pero hindi ka kailanman iniwan ng ama natin. May tiwala siya sa'yo. Tayo lang ang nawala sa isa't isa." Hindi na napigilan ni Ernesto ang pagluha. "Hindi ko alam. Akala ko, itinakol nila ako." "Hindi. Ikaw ang tumalikod. Pero kung gusto mong bumalik, ngayon na ang panahon." Makaraan ng ilang linggo, tuluyang gumaling si Nico. Sa isang araw ng Sabado, isang bagong tanawin ang bumungad sa kanila. Ang malawak na hardin ng mansyon ng Madrigal ngayon ay puno ng halakhakan, bulaklak at bagong simula. Doon sa pinakasentro ng hardin, nakaupo sa isang puting mesa si Nico habang pinapalibutan ng mga kaibigan at ang kanyang bagong guro. Sa gilid, abalang naglalatag ng merienda sina Isko at Norma. Ngayon ay opisyal na tagapangalaga ni Nico kahit nasa mansyon na. "Hindi ko po inakalang dito rin ako mag-aalaga ng bata." Natatawang biro ni Norma habang inaayos ang juice at tray. "Tay, may tinuro po sa akin si teacher kanina. Gagawa raw po ako ng book tungkol sa kwento ko." Sigaw ni Nico habang patakbong lumapit. "Sige anak, at siguraduhin mo kami ang bida, ha?" Sabay tawa ni Isko. Lumapit si Doña Remedios sa may dalang frame. "Ito Nico, ito ang unang larawan ng iyong ina noong sanggol pa siya. Ilalagay natin sa kwarto mo, ha, para tuwing gabi kasama mo pa rin siya." Tahimik na tinanggap ni Nico ang larawan. "Salamat po, Lola." "Walang anuman, apo," sagot naman ng Donya. "At isa pa." Lumingon siya kay Ernesto na ngayon ay abala sa pagtatayo ng sariling livelihood project sa likod ng mansyon. Isang maliit na library at livelihood training center para sa mga batang lansangan. May pangalawa ka ng tagapagturo at baka balang araw, pangalawa ring lolo. Napatingin si Nico kay Ernesto at ngumiti. "Basta hindi na po siya magtatago ng baril, okay lang po." Nagkatawanan ng lahat. Sa huling gabi ng linggo, muling nagtipon sa hapag ang bagong buo nilang pamilya. Doña Remedios, sina Isko at Norma, si Nico at si Ernesto na ngayon abalang naghahain ng pagkain. "Hindi perpekto ang pamilya natin," ani Doña habang nagbubuhos ng sabaw. "Pero lahat ng pamilyang tumatagal, may sugat na pinagaling ng pag-ibig." Tumingin si Nico sa kanilang lahat. "At ako po ang pinakamaswerte kasi kahit pinulot lang ako noon, ngayon ako na po ang pinakakompletong bata sa buong mundo." At doon sa gitna ng hapag, sa ilalim ng ilaw na malaginto, hindi na kailanman naging ulila ang batang minsang iniwan sa damuhan. Dahil ngayon, siya'y alaga ng puso, ng pamilya,
at panibagong pag-asa. Nagkatawanan ng lahat. Pagkatapos ng hapunan habang nasa veranda sina Doña Remedios, Ernesto, Isko at Norma at si Nico na ngayon ay masigla na at malusog, humugot ng lalim si Ernesto. May dala siyang envelope at dokumento. Gusto kong sabihin ito sa harap ng lahat, panimula ni Ernesto habang bumuntong hininga. Buong buhay ko hinabol ko ang yaman at karapatan na akala ko'y ipinagkait sa akin. At dahil doon nasaktan ko ang mga taong wala namang kasalanan. Tumango siya kay Isko at Norma. Kayo na hindi ko man kaano-ano ay mas naging magulang sa pamangkin ko kaysa sa sino man sa amin noon. Tumingin siya kay Nico. At ikaw, Nico, ang unang umunawa sa akin kahit wala akong ginawa kundi saktan ka. Inilabas niya ang dokumento mula sa envelope. Ito ang legal transfer ng kalahati ng mana ko. Ang bahagi na noon pa man ay hindi ko nakita. Hindi ko pinahalagahan at halos wasakin ko lang para makuha. Ipinapasa ko ito sa iyo, Nico. Lahat-lahat. Sa pangalan mo. Nabigla ang lahat. Si Doña Remedios ay hindi na pagilang mapaluha. Si Isko at Norma naman ay natulala. Si Nico, nagtaas ang mata tumitig kay Ernesto. Bakit po? Inosenteng tanong naman ng bata. Ngumiti si Ernesto at baka sa mukha ang pagpapakumbaba. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal, kahit wala kang inaasahang kapalit. At sa tingin ko, ngayon lang ako naging tunay na kapamilya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagkilala, sa pagkakamali. Lumingon si Doña Remedios kay Nico. Anak, tinanggap mo ang taong sumira sa'yo. Ngayon, siya naman ang nagbibigay ng simula. Tahimik na yumakap si Nico kay Ernesto. Salamat po, Lolo Ernesto. At doon, sa gitna ng gabi, sa ilalim ng buwan na maliwanag ang liwanag, nagkaisa ang isang pamilyang minsang winasak ng inggit, galit at pagkawala. Ngayon ay binuo ng pagpapatawad, pagsisisi at pag-aaruga. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Baog ka na